Ito yung mga huling taong lumabas sa Senado. Pakita ko sa inyo mga minamahal, tawa-tawa nga ako dito kay Lito Lapid, eh. Laging may hinahabol na oras. Tingnan ninyo, tama ka, abolish the Senate. 'Di ba mga minamahal, abolish the Senate. Tingnan ninyo, Senate logout. Si Robin Padilla ang pinaka-last na umalis ng Senado at si Robin Padilla din ang pinaka-person of interest ngayon. 'Di ba? Sumunod si Marcos Amy, si Chis Escudero. Yan. Nangunguna dyan mga minamahal, puro mga tama. Majority. Yung mga nandyan sa CCTV, puro mga majority. CCTV. I mean, yung mga huling lumabas, puro lahat nasa majority. Ang pinakaunang umalis dyan ay itong si Lito Lapid ang pinakaunang umuwi. Uwing-uwi na itong si Lito Lapid, mga minamahal. Meron natang shooting na na pinupuntahan, syempre actor. Pero kahit ganun, bakit natin sisisihin itong si Lito Lapid? Anong kinalaman yan? Sunod-sunuran lang din naman yan eh. Tapos ito lang yung hindi ko magets. Bakit nila pinagbibintangan yung minority na parang sila daw may pakana? Bakit maaga daw silang umuwi? Hindi ba dapat, kung ako yung tatanungin, bakit late umuwi yung majority? Bakit sinisisi sa minority? Yung natapos yung adjourned, 5:58. Gets ninyo? Stupido eh. Sabi dito ni Top Gun, Boeing was right when he said that Aplaska should not fire on the NBI because they are authority of the country. Diba? Abolish this now na. Kung ako lang makakapag-decide, gusto kong i-abolish na ang Senado. Bakit mga walang kwenta eh? Sa totoo lang, walang kwenta, nakakagigil, nakakainis. Tingnan ninyo, ngayon sila yung nagtuturuan kahit alam naman natin na ito ay isang drama, na ito ay isang setup. Sino yung setup, mga minamahal? Sino nag-setup nito? Walang ibang pwedeng pagbibintangan dyan, kundi itong si Cayetano. Kasama itong si Robin Padilla at yung majority. Sila lang naman, mga minamahal, ang pwedeng sisihin. Tangin na netong DDS na to, block nga natin tong pukin ng inang to. Lakas ng amats. Hide natin yan. Hindi ka makakapag-message. Bleh. Di ba, mga minamahal? Ngayon, ano ba yung nangyayaring balita ngayon, mga minamahal? Eto na, person of interest na nga itong si Robin Padilla. Pero hindi natin sinasabi, di ba, DJ Byron, na itong si Robin Padilla ay siya na talaga yung nagtakas kay Bato de la Rosa. Pero dito sa punto na pinakita ko sa inyo, siya yung huli. Siya yung huling nag-log out. At mayroong mga bali-balita, umuugong na balita, katulad na lamang nito, mga minamahal, na nakatakas na si Bato. Oo. Bakit? Dahil sa tulong ni Robin Padilla. Gets ninyo? Pero at the end of the day, ang issue dito talaga, delaying the tactics, yung impeachment. Sa totoo lang, yan yung pinaka number one issue dito. Delaying tactics. Oo. Para hindi matuloy ang Senado, pagpokusan yung ibang issue, matitindi tong mga hayop na to eh. Diba? O ngayon, panoodin muna natin tong balita na kung saan tinuturo itong si Padilla as a person of interest. Okay. Of interest si Senador Robin. Itinuturing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pagalis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan, dapat questionin yan. May nalalaman pa si Cayetano na anong oras ko nalaman according kay Jinggoy. Sinabi kasi sa akin ni Jinggoy na ganito, ganyan. Oo, wala na daw si Bato. Putang ina ninyo, may picture ngang nakita na itong si Bato de la Rosa ay nagtatago eh. Tingnan ninyo nasa na ba yung picture na yon, mga minamahal. Ipapakita ko sa inyo na kung saan namataan. Oo. Itong si Bato de la Rosa, yes, na naka-face mask. Nasaan na yung naka-face mask itong si Bato de la Rosa? Bakit hindi ko na makita? Merong picture na naka-face mask. Post po yun ni Jinggoy. Oo, na kung saan itong si Bato naka-face mask na picturean. Anyway, wala dito. Anyway, papakita ko na lang sa inyo sa aking next na vlog. Pero hindi ba kayo nagtataka, di ba? Vinny Road,
Si Mark Villar, tahimik lang, pero biglang nag-live. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Oh, si Mark Villar na tahimik lang, biglang nag-live. Anong ibig sabihin nun? No, ay, wag kami, wag kami. Ay, mula sa Pasay, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Oh. Gio, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senator Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin nito na iniimbestigahan siya bilang isang suspect. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato. At the end of the day, isa lang naman yung tanong natin eh. Bakit hindi nila i-release ang CCTV? 'Di ba? Bakit hindi i-release ang CCTV? Kung walang warrant, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, ako naguguluhan ako ha. Sinasabi ng mga DBS na walang warrant, pero bakit tumakas kung walang warrant? Gets ninyo? Oh, 'di ba sinasabi nila na si Bato de la Rosa may warrant daw sa ICC pero hindi naman daw pwedeng hulihin kasi Pilipino pa din ang pwedeng humuli at protektado siya ng Senado. Ngayon, ito yung punto ko sa inyo, mga minamahal. Kung wala palang warrant, bakit nagtago? 'Di ba? Yun yung tanong, bakit nagtago? Bakit tumakas kung walang warrant? Ano ba naman, ano ba naman yan, niloloko nyo kami, talagang tatakbo yan si Robin Padilla. Alam nyo kung bakit? Ay, itong si Bato de la Rosa, talagang tatakbo. Alam nyo kung bakit? Si Jamie Bundok ba naman yung lawyer niya? Baka kumanta lang na let me be the one who made it up. Excuses. Diba? De la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Oh. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building Oh. nang marinig ang putok ng baril. Nakulat ang eksenang yan sa body-worn. Yan, tama ka, Top Gun. The Sergeant at Arms has no right to shoot the NBI because the NBI is from the government. Tama ka, oo. Shoutout sa'yo, Zenny Managan, oo, tama ka. And yung sinabi dito ni Lord Daniel, how can it be released? Yung paano daw i-release ang CCTV kung mismong si Jinggoy ang nagtago nito? What a nonsense the DDS is doing, shit. Diba? Ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Wala naman sa bahaging yun ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palabag. Oh. Sa panayam sa kanya, ni News 5 anchor Cheryl Cosip sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng Bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na Pagtay sa script, mga minamahal na itong si NBI Melvin Matibag ay yurakin at sirain. Alam naman natin yan, mga minamahal. Parte sa script, na yurakin at sirain itong si Melvin Matibag. Yan yung totoo dyan. Oo, parte na yan. Oo, kasi magaling itong si Melvin Matibag eh. Diba? Balak nilang sirain ang pagkatao ni Melvin Matibag kasi si Melvin Matibag nag-aantay na lang din yan ng order. Eh, ang problema, wala pang ang order, biglang, di ba, biglang nagtago agad? Di ba? Sabi ni Lord Daniel, that's what I'm wondering too. If Bato already has protection from Cayetano, why would Bato still run away? If there's no warrant, why is there Senate protection? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba nakakapagtakang isipin? Laging pinoportray sa atin ng mga DDS na walang warrant, si Bato de la Rosa, dalang pwede lang umaresto sa kanya ay yung Philippine government or yung Philippine police at protektado siya ng kustodiya ng Senado. Ngayon, kung wala naman palang warrant at protektado naman pala ng Senado, bakit kailangang magtago? Bakit kailangang maging fugitive? Di ba mga minamahal? Bakit kailangang maging fugitive ni Bato? Oh. And tama ka, Vic Goto. Why are they so protective of Bato? I guess there already case against him. Actually, Jam Magno answered it already. Mga minamahal, eto, meron na papakitang video.
Jam Magno already answered the question kung bakit pinagtatanggol ng Senado, mga minamahal, itong si Ronald Bato de la Rosa.